Stay safe po mga kapatid. Patuloy pa rin pong binabantayan ng Pag-asa ang super typhoon na may international name na Bavi sa labas po ng ating bansa. May magiging direktang epekto na ba ito sa atin? Alamin natin yan sa ating resident meteorologist, ang ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Kasalukuyan nga, umabot na sa hanggang 215 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa gitna at mga pagbugsong umabot sa 265 kilometers per hour ang lakas po nitong Super Typhoon Bavi. Ito po yung tatawagin nating Bagyong Inday ngayong linggo. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 2,355 kilometers east ng southeastern Luzon at patuloy pong kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, napakalayo pa naman po niya sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pa po yang direktang epekto sa atin. At sa katunayan, tayo po ay nasa tinatawag nating monsoon break, hindi po nakaka-apekto ang habagat sa atin at umaabot pa yung range ng high pressure area dito po sa northern parts ng Luzon. Yan po yung ating weather system kadalasan kapag panahon ng tag-init. Kaya saan po natin na maaliwalas pong panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantalang itong Super Typhoon Bavi ay inaasahan nga natin kumilos unti-unti papalapit ng ating area of responsibility at posibleng makapasok maaaring Tuesday ng gabi or Wednesday ng madaling araw. Sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa atin, pero by Wednesday, magsisimula na po tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin at mga posibleng kalat-kalat na pagulan dito po sa western section ng Mindanao. At habang unti-unti po yung lumalapit sa ating bansa, mas madadagdagan na rin po natin yung mga pag-ulan natin dito po sa mga areas ng western section ng Visayas at maging dito sa kanluran bahagi ng Luzon. Sa ngayon, hindi po natin yan inaasang mag-landfall o tumama sa lupa. Pero maaari pong sumabit yung kanyang panglabas na kaulapan, wind field at mga hangin dito po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, particularly sa Batanes. Pero paghahandaan po natin ang posibleng pag-enhance nito at ang pagpalakas sa ating habagat na siya pong magdadala ng mga pagulan, particularly dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero sa ngayon, hanggang bukas, magpapatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon dulot po ng ating easterlies at yung ating tinatawag na range ng high pressure area. Yan po ay sa malaking bahagi na ng ating bansa. Pero may mga pagkakataon, nakakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan. Pero ito po ay mga isolated lamang o yung mga dagliang pagulan. Pero malalakas na buhos po yan kapag meron tayong afternoon showers at thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon ngayon dito sa Metro Manila. Magiging mainit at malinsangan pong panahon sa umaga hanggang tanghali. Magiging maganda po ang sikat ng araw. Pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon. At kung minsan, meron tayong mga pulo-pulo lamang o yung mga isolated na pagulan at thunderstorms. Gaya po ng nangyari kahapon. Ito po yung mga dagliang pagulan na hindi pa po ito epekto ng papasok na Bagyong Inday. Pero pagandaan din po natin yan dahil posible po yan magdulot ng mga pagbaha lalong-lalo na sa mababang lugar at posible rin po yan magdulot ng matinding traffic kapag sa uwian po yan nangyayari. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:32 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:30 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.